Happy Lord's Day mga kapatid. Pagpapalin ko ang Panginoon sa oras ng ito. At ating pakinggan muli ang isang mensahe kung saan ay ihanda para sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya makinig ang dapat makinig sa oras nito, yung mga may pandinig. Okay, so buksan muli natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Lucas chapter 18 verse 1 to 3. Binasa natin ito kanina sa ating scriptural reading. So sa ating pag-aaral ay mababanggit din natin ito. So kung maka-receive po tayo ng oras sa ating pag-aaral. Okay, so bago lahat, tayo ay manalangin. Manalangin po tayo, aming Diyos. Maraming salamat po muli sa araw na itinamit po ninyo upang kami po ay magbigay sulit sa inyo sa oras po nito, magbigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Kaya manalangin po namin ang salita mo ay para lamang sa mga makikinig. Kaya pawin po ninyo Diyos lahat ng mga bagay na magiging sagabal po nito upang salita mo ay magkaroon ng ibig sabihin sa aming pagdinig, Panginoon. At makuha po namin ang mensahe po nito siyang bibigay po sa amin ng lakas ng aming pananampalataya at kami po Diyos ay may pamuhay po namin po ito. Kaya maraming salamat muli po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so tandaan po natin mga kapatid ay isang mahalaga na bago po natin puntahan ang itong talinghaga ng isang balo, isang hukom, ay dapat na maintindihan po natin kung ano po ang konteksto ng ating pag-aaralan na kung saan ay sinabi ng ating Panginoon regarding po ito sa talinghaga. At makikita po natin ang konteksto po nito kung saan ay din mismo ng ating Panginoon ay nasa chapter 17. Chapter 17. Okay, so makikita po natin po dito mga kapatid na kung saan ay ang ating Panginoon ay nagbigay po siya ng response dito sa mga pansiyo sa kanilang mga tanong kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. And after that, yung sumunod po ang turo niya regarding sa subject po ito ay sa kanyang mga disipulo. No? Kinuwento niya regarding sa kanyang pangalawang pagbabalik. Binigyan po siya ng mga detalye itong kanyang mga disipulo para sa kanyang muling pagbabalik. No? Pero ibig sabihin, nilatag po niya ang mga detalye po ito para sa kanyang pagbabalik. At sinabi niya regarding po sa kanyang pagbabalik na wala pong sudden nature, okay, na magbibigay o mangyayari sa kanyang pagbabalik. So, in order to para makuha po natin ang konteksto po ng ating pag-aaralan ay dapat magiging klaro sa isipan po ng bawat isa. Kaya basahin po natin ang chapter 17 verse 20. Basahin ko po sa inyo mga kapatid sa aklat sa Biblia Tagalog. Magandang balita. Dito sa verse 20 ay sinasabi ko dito, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Parisiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila.
Na para sa ating pagsisimula ay merong sinabi kung kilala po natin si Warren Wiersbe, no? Ang kanyang komento at ang kanyang sulat ay ganito. Sabi po niya, ang kakayahan ng isang Kristiyano para makalma ang kanyang kaluluwa sa paghihintay sa Diyos ay ito yung pinakamahirap. Yung panahon na tayo ay maghihintay ng pagbabalik ng Panginoon ay yung mga kinakaharap po natin. Paano po natin kalmahin ang ating mga sarili. At ito yung pinakamahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Why? Because ang ating old nature ay wala po itong kapahingahan. Dahil ang ating sanlibutan na nakapalibot sa atin ay galit na galit po yan. At gusto niya ay ang mangyari ang kanyang kagustuhan. Kaya nga ang isang Kristiyano o isang tao na walang kapahingahan ang kanyang puso, malamang ay patungo po siya sa isang walang pag-iingat na buhay. Okay? Diba? Kapag ang puso po natin ay walang kapahingahan, patungo po tayo sa isang buhay na reckless life. At yan po ay totoo. At yan ang totoo na nangyayari sa atin habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon. Kaya nga ang Biblia ay punong-puno ng instruction about waiting sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sa Kanyang pagbabalik. Kaya nga ibinigay po sa atin ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 28 to 31 na yung mga naghihintay sa Panginoon ay nare-renew ang kanilang lakas. They renew the strength. At yan po yung instruction para sa atin. At marami pa tayong matutunayan sa bagong tipan about instruction para sa paghihintay po natin ng ating Panginoon. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, alam niyo ba na ang paghihintay sa ating Panginoon sa muli niyang pagbabalik, it requires patience. Okay? Hindi lamang pasensya. Also, it requires persistence in prayer. Yung pagpupursigi ng panalangin. At iyan ang kadahilanan kung bakit ibinigay ang talinghaga kong ito. At yan ang ating pag-aaralan. At yan ang ating titignan. I-examine kung ano ang ibig sabihin ng parabol kong ito. Well, ang tinuturo ko dito ay ang persistent prayer. Yung tayo ay magpursigi sa panalangin. Meron po tayong tatlong pag-aaralan. Tatlong punto. Una ay ang layunin ng parabol kong ito. At ang pangalawa ay yung pagpapahayag ng talinghaga ito. At ang pangatlo ay yung aplikasyon ng talinghaga ng right, makikita po natin yung layunin ng talinghaga po ito. Buksan po muli natin ang ating Biblia in verse 1. Ito yung layunin. That's why sinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ito po, mga kapatid, ang layunin ng talinghaga. That's why si Luke ay binigyan po tayo ng two-sided description. Okay? Ang layunin ni Jesus sa kanyang kaisipan regarding what is telling this parable. No? Merong dalawa. Merong positibo at merong negatibo. Una, yung positibo. Tingnan po natin. Nais ng ating Panginoon na tayo ay magpursigi
sa ating panalangin. Nais ng Panginoon na lagi tayong manalangin sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon. Ano man ang magiging sirkunstansya nito, nasa maganda kang kalalagayan o sa masamang kalalagayan. Diba? Lalo na kapag tayo ay umaharap sa mga pagsubok sa ating mga maraming kapatid. Ito yung bahagi po natin bilang mga Kristiyano habang minamatyagan po natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kayo na. So, ang panawagan ay always pray bago tayong mga now, doon naman sa negatibo, nais ng Panginoon na huwag tayong madiskurahe sa panalangin. No? Sabi ko kasi sa teksto na huwag tayong manghinawa, huwag tayong mawalan ng loob, huwag tayong manghina ng loob, or huwag tayong magkaroon ng panghihina o lost heart. Okay? Or kung ating titignan, ang pinakamalalim na ang ibig sabihin ko nito is to become weary. Huwag tayong malungkot, huwag tayong mag-alala, or huwag tayong maduwag. No? Dahil alam ng ating Panginoon, Jesus assumes na tayo ay magkakaroon ng position about the persistent prayer. Magkaroon ng problema, magkaroon ng sagabal sa ating pagpupursige ng ating panalangin. At ito yung pinaka-mahirap, napakahirap na tayo ay magkaroon ng steadfast prayer. E tayo makakapasakit yan. Okay? Alam ng ating Panginoon na ang pagpupursige ng panalangin, lalo na kapag tayo po ay umaharap sa anumang gawa ng kaaway. Okay? Napakahirap po ito. Habang ikaw ay kaharap mo ang kaaway mo, ito na, persistent prayer. Alam ng Panginoon na tayo ay napapagod. Napapagod tayo. Minsan, hindi na tayo makapagdasal. Kapag tinamahan po tayo ng pagod tayo, marami po tayo ginagawa. That we be tired. At alam din ng ating Panginoon na madali lang po madiskurahin ang mga Kristiyano. At sa lahat, alam ng Panginoon na tayo ay takot na magtiwala sa Diyos sa ating buhay. Pero nais ng Panginoon na huwag tayong bumigay. He does not want us to give up. Kaya nga ito yung sinasabi ni Luke dito sa panahon na. Nais ni Luke na malaman po natin na pagkatapos po natin mapag-aralan itong talinghaga pong ito, dapat we should be encouraged to be persistent in prayer. Magbigay po ito sa atin ng magpursige ng manalangin as we wait in Christ. Habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, sana dumating na para at least hindi na tayo maghihirap sa ating pagpapanalangin. At tapos na lahat, di ba? Okay. Hindi na tayo matatakot pa na baka hindi ako makapagtyaga, baka ako ay bumaliktad sa aking pananampalataya at sana nga dumating po na siya. Okay? Of course, ang nais ng Panginoon as we wait Christ
ay maging mabuti po bilang mga Kristiyano. Okay? Na ipagkatiwala po natin sa kamay ng Diyos ang lahat dahil alam po natin na alam niya ang pinaka maganda ang bawat isa sa atin. No matter ano man ang magiging dahilan o what is your circumstances na nasa iyo. Okay? Sana ay mag-proceed tayo. Okay, so dito sasagutin sa ating pangalawang punto, yung assumption, yung pagpapahayag ng talinghaga po ito. Makikita po natin dito sa ating teksto, nasa verse 2 hanggang verse 5. Right, basahin po sa inyo mga kapatid. Sabi ko dito, in verse 2, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang buong na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod din iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukbo at sinasabi, bigyan ko ninyo ako ng katarungan sa aking kasakin. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan ng iyong ito sapagkat lagi niya akong ginagampala. Sana ginagampala at baka mainis pa ako sa pagpunta niya po rin. Sana hindi dapat siya no? Imagine, a desperate woman, okay, ay lalapit ka sa isang masamang hukom at wala po siyang kinakatakutan. Okay? Hindi siya takot sa Diyos. So it means this is a godless man, masamang tao, dahil wala po siyang concern. Okay? Wala man lang siyang kaalam-alam regarding sa napakalaking commandment, diba? Na ating is pinapamuhay. Actually, kung ito, dapat ito magaling. Kung hindi lang sa academic siya magaling, dapat magaling din po siya sa mga pagdating, sa mga religion activities, diba? Dahil tinuturo naman sa kanila, diba? Otherwise, isa rin itong project, diba? Pero hindi. Talagang wala siyang concern or hindi man lang niya iniingatan yung dalawang commandments na hindi man lang niya naisip na mahalin ang Diyos o ang kanyang kapitbahay o ang kanyang kababayan. Okay? Ito yung ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung ginanggit po niya regarding this judge na kung saan ay walang takot sa Diyos at walang concern sa tao man lang. Isang napaka-terribling bukong po ito sa isang desperadong tao na walang malapitan. Ang tanging pag-asa pa lamang po niya, mga kapatid, itong na inaasahan ko niya na siya magbibigay ng katarungan sa kanya. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy niya na describe itong taong
patuloy niyang i-describe yung babae dahil sa kanyang kalalagayan, sa kanyang desperadong kalalagayan to go, to come with this awful judge. Now, tingnan po natin ang verse 3. Okay? Sa ating text po. Sa lungsod dito yun, may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom. At sinasabi, bigyan ko nila ako ng katarungan sa aking usapin. Ito na, itong babae pong ito ay isang balo. Okay? Of course, kapag balo, ay wala siyang mapuntahan. No? Kumbaga sa kanyang buhay, talagang desperadong ang taong ito. Wala po siyang makukuhang katarungan. Okay? Of course, lahat ng kanyang mga nilalapitan ay wala po siyang makukuhang katarungan. Now, tingnan po natin ano po yung sitwasyon ng mga balo during that time. Right? Sa panahon ng unang century, alam po natin, yung mga Palestinian, sila yung mga nandoon. Okay? Kapag ang isang Palestinian widow, alam nyo, ang karamihan po doon ay maraming widow. No? Ito yung mga maagang nag-asawa. Right? Mga teenager widow po ito. They are numerous during that time. Kapag sinabing widow, hindi lang yung matanda na siya. No? Kundi ito yung sa panahon kong yun, ay talagang karamihan yung mga teenager at teens. O ibig sabihin, mga bata pa. Okay? Tandaan po natin, ang mga balot during the time, madalas ay naiiwanan na walang support. Kapag ang asawa niya mayroong kakayahan, namatay yung lalaki, hindi niya makukuha. Siya na inherit yung property kong iyon. Pero siya ay pinagbininan na ingatan ng mga kamag-anak ng kanyang asawa. Okay? Pero yung sitwasyon, like us, di ba? Mahirap na ikaw ay namatay ng asawa tapos titira ka sa bahay ng asawa mo. What do you think? Di ba? Magkakaroon ka ng tinatawag na inferiority, di ba? Mababa ang tingin mo sa iyo. Magtitiis ka doon dahil hindi mo na sila kamag-anak eh. Maaaring matanggap mo yung kanilang pasigaw o padabog. Di ba? Hindi ka magtatagal. Iyon po yung magiging posisyon ng isang balo sa panahon yun. Una, hindi ka naman pwedeng bumalik sa mga magulang mo dahil yung pera na yung nagbibigay ang lalaki, dowry. Ibabalik po yun. Ibinabalik po yun sa magulang ng yung asawa. Kaya wala ka na rin aasaran po doon. No? Babalik po yun. Kaya napakalungkot sa kanilang mga buhay dahil sila po ay biktima. No? Biktima po sila dahil hindi asawa ang naging turing kundi isang alipin. Okay? Dahil sa utang. Dahil yung pera yun, yun eh. Parang kabayaran mo yun, yung dowry. Kaya pag namatay, kailangan balik kasi parang utang. Kaya ibalik. No? So, ganun po ang sitwasyon. Well, ang ating Panginoon hindi naman nagbigay ng detalye
regarding dito sa widow. Pero sa lahat, alam natin, ganun po. At sa mga nakakaunawa, ganun talaga ang buhay ng isang widow. Wala po siyang masusulingan. No one is stand up for her. Okay? Dahil wala siyang malapitan. Of course, hindi siya makalapit sa judge para makahingi ng tulong. Hindi naman pinagpo dito kung yung kaso. Kung yung kaso na kanyang pinipinig. Right? So, ang hinahanap lang ng babaeng kong ito sa judge ay yung makuha niya ang katarungan justice na kanyang inihingi sa judge kung ang punto po dito ng babae ay yung makuha niya ang katarungan na matulungan po siya ng judge at makuha ang justice para sa kanya, either ito ay punishment sa kanyang nakaawat, sa kanyang adversary. No? So, hindi natin alam. Or umihingi po siya ng legal protection para masuportahan siya. Di ba? Di ba ganun dito sa atin? Umihingi po tayo ng legal na protection na mabigyan po tayo ng lalo na yung kamag-anak ng kanyang asawa. Okay? Pero gano'n pa man, yun po yung kanyang ninanais, magkaroon ng katarungan. Okay? Na tawag ito, mabigyan po siya ng katarungan. Right? Of course, talagang nagpupursige po siya. Nakakalungkot, of course, itong judge kong ito ay wala man lang siyang katiting na malasakit sa babae. Of course, wala talaga siyang malasakit dahil hindi siya takot sa Diyos. Okay? Na kahit paulit-ulit, but still he refused. Okay? Pero dito sa verse 4 at verse 5 again, itong judge kong ito, binigay yung justice. Right? Okay, basahin po ulit natin, mga kapatid, para at least maikabisado po natin. No? Para may kabisado po natin ng verse. Sabi nga, 100 times mong babasahin. Para mag-register sa ating kaisipan. Ang sabi po ng verse 4 hanggang verse 5, basahin po natin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungan ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kakapunta. Binigyan lang dahil siya ay nainis, nagkaroon ng anuyan sa babae. Naging yung kanyang pagbibigay ng katarungan dahil siya ay nainis. At yun yung masakit na mailangan po natin. Halimbawa, tayo humihingi ng tulong o pinagbigyan ka dahil naasar na siguro nainis na yung tao. Parang hindi masarap tanggapin, di ba? Mainis ka rin. Mainis ka rin sa taong nagbigay sa iyo dahil siya ay nainis. Right? Kaya, yun nangyayari. Dahil natatakot yung judge na baka ipahiya siya ng babae. Baka tatablahin siya ng babae dahil hindi mo tulungan.
trend mo nga, sabi judge. Mahirap mag-trend sa judge kung kakagad. I remember nung nasa medal pa kami, nagtitip-tip lang ako ng daanan ng, ng tubo para sa tubig. Kasi sabi sa akin, tigil mo yan, didimanda kita. Bakit? Masisira yung gulong ko pag gumawa ka ng butas dyan. Ano tayo magawa? Tumigil. That's po yun. Kilala sa buong ang gulong ko yun. Pero later on, natsugi po siya dahil sa kanyang masamang ugali ng isang hukom. Yan ang nangyari. At baka ganito rin ang mangyayari sa hukom ito. Kaya natakot po siya. Okay? Baka siya ay patuhin. Okay? At baka mamatay din ang judge po ito. Okay? Pero tandaan po natin, either itong judge po ito ay napapagod na at maaaring na-estimate po siya. Either na karoon ng kunting concern dito sa video, of course, masisira din ang reputasyon po ng judge po ito. Okay? Ito yung iniiwasan niya. At ito yung itinuturo ng ating Panginoon, that the widow will get justice. Bakit? Dahil sa kanyang persistent, dahil sa kanyang pagpupursige, dahil sa kanyang request, at hindi po siya gumigay. Ibig sabihin, hindi siya tumigil. She didn't give up. Hindi po siya tumigil, mga kapatid, sa kalalapit sa judge po. Dito po natin makikita kung paano po natin i-apply bilang mga Christian. Okay? Ang para dito. Alam po natin, mahalaga po ang panalangin. Alam natin, ang panalangin ay hindi po ito optional para sa mga mananampalataya. Hindi lang ito reserve kapag mayroong emergency. Okay? Ito ay isang patuloy na tungkulin. It is a constantly duty sa bawat anak ng Diyos. Kaya nasabi ng Panginoon, we have to pray at all times, in every situation, through every season of life. Bakit? Kasi ito yung lifeline ng mga mananampalataya. Dumadaloy ang ating mga dugo. Okay? It is prayer, it is the lifeline of our faith. Eh, parang kapag isang Kristiyano walang panalangin, parang ang sundalo na walang armas, di ba? Parang ang branch na walang hindi nakakonekta sa puno. Parang ang isang katawan na walang walang puno. Parang sanga na walang puno. Now, nakita po natin dito sa ating verse na binasa, again, in verse 6 to 8, ang ating Panginoon ay in-apply po niya yung verse po nito. Right? Dito ay makikita po natin na ang ating Panginoon, ang kanyang invitation dito sa parable po ito ay merong contrast between some other person and himself or God. Kaya dito sa pasok nito ay sinasabi ng ating Panginoon, sabi po niya, if even an unjust judge
will grant justice to one who is persistent in her request, then gaano pa kaya ang ating Diyos na bibigyan ng katarungan sa kanyang mga pinili na kanyang pag-aari. Yung judge na masama ay kinema yung request ng dito. Masama na po ito mga kapatid. Yung masama talaga ito, yung talagang masama-sama po ito, talagang pagbibiinan niya. Hindi pwede. Ayoko. Bahala ka sa buhay mo, mamatay ka na, bahala ka naman, wala kang malalakit. Dapat ganun ka-persist din yung judge. Pero hindi. No? Ang halimbawa pa ng ating Panginoon. Kaya ang maganda ang kanyang pagkalakad ng ating Panginoon. Paano kaya? Sa kanyang mga hinirang na kanyang pag-aari. Well, ang sabi ng Panginoon, no, na ibig sabihin ay hindi magtatanggal. Kundi sinabi ng Panginoon ay agad-agad ay ibibigay. Ayaw niyang paghintayin ng matagal ang kanyang mga anak. Sa ating pag-ibig. Gano'n na katagal yung ating mga pinapanalangin sa ating Diyos. Gano'n na kahaba ng ating tiyak day and night. Sabi ko dito sa ating text na umiiyak para palagi, gabi at araw. Yun. Ibig lang sabihin ng ating Panginoon, tayo bilang mga kanyang pag-aari, habang tayo ay naghihintay, alam po natin that God will give in His time. Sa panahon na kanyang itinakda, ay kanyang ibibigay. Okay? Ibig lang sabihin, yung response will come in God's own good time. Okay? Yeah, it requires patience. It requires persistence. Bilang mga Kristiyano. Yun. Yan, tingnan sabihin. Na ang pag sinabi natin God on time, ibig sabihin, yun yung pinakamagandang panahon na pag-response sa kahilingan ng kanyang mga kunaring ganap. Ibig sabihin, with God, walang delay sa kanya in responding to the request or to the yung kahilingan ng kanyang mga hinirang para sa katarungan. Right? Actually, wala talagang delay. Maring iniisip natin na parang nag-delay yung response ng Panginoon. Yun yung perspective po natin bilang mga tao na akala natin dumating ng years o more
prayers ay hindi dumating yung ating panalangin, di ba? Pero sa panahon ng ating Diyos, perfecto ang oras sa Kanya because alam niya na yun ang panahon para magamit mo. Okay? Yung kasagutan ng Panginoon. Kasi ay tinataon mo niya. Sa bawat pagkakataon na kailangan mo, eksakto. Okay? Na nandun ko yun, na binibigay ko yun. Tingnan po natin. Verse 8. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Pero may pasubali mo dito yung Panginoon. Ngunit, ang pagbabalik mo ng tao, may darap ng pataya siyang mga taong may pananampalataya. Okay. Ano ang ibig sabihin ko nito? Ibig sabihin, yung katarungan na para sa kanyang mga hinira, mga kapatid. Although wala talagang dilig nangyari. Why? Because this is a God plans. Imagine, yung panahon na ibibigay na ng Panginoon yung kasagutan ng kanyang speedily po yun. Agad-agad po yun. Walang delay talaga na pagbibigay ng kasagutan ng iyong kahilingan. Yan ang sinisigurado ng Panginoon. Sa plano ng Diyos, it will come speedily without delay. Kaya alam, may problema. Kaya sabi ko ulit, it requires talaga ng pasensya, di ba? Kaya lang, tayo, of course, because of our old nature, nandiyan talaga yung hindi tayo nakakapagpunta. Nandiyan yung tukso na tayo ay nagtutumak. Gusto natin mangyari tayo at ibibigay natin kagad. Ibig sabihin, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, yung ating mga kahilingan, mga panalangin, our prayers, especially for justice, okay, ay ibibigay at sasagutin ng ating kasi pinag-aanda tayo ng Panginoon pinag-prepare po tayo ng Panginoon at ito yung importante na magiging persistent po tayo. Magpupursige tayo sa ating panalangin at hindi tayo mag-give up. Yung mga sinabihan po tayo na ibig lang sabihin, sigurado makakarating anuman ang ating kahilingan sa ating Panginoon. Depende sa kanyang karugutan. Sometimes, hindi na tayo nakapagpapita. Hanggang po natin, yung timetable ng ating Diyos ay hindi kaparehas sa atin. Maaaring ang inisip natin ay napakahaba, pero sa timetable ng ating Diyos ay saglit lamang sa Kanya. Diba? Remember nung si Peter, nung saan ay merong nagtanong sa kanya, may kadil po siya na scoffer o masasama.
Ang sabi, tanong sa kanya, where is the promise of his coming? Diba? Tinanong po siya sa 2 Peter chapter 3 verse 4. Yan po yung debate na ginawa ko sa amin. Pero maagap na sinagot ni Peter, at sinabi ko nun, Peter chapter 3 verse 59, that beloved do not forget this one thing, that with the Lord one day, it is 1,000 years. 1,000 years as in one day. Ang ating Panginoon ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Some counts lackness, but is long suffering toward us. No? Not willing that any should perish, but that all should come to God. Hindi ka sabihin, we cannot judge, no? Hindi natin pwedeng i-judge ang Diyos na with our own standard. Dahil gusto natin, magadagan. Okay? We cannot assume that. Okay? Dahil tayo nga ay talagang we are tempted to be patient. Wala tayong tiyaga. Okay? Na minsan sinasabi po natin na mabagal ang Diyos sa kanyang panahon. Okay? We cannot assume na ang Diyos ay ito ay sumasang-ayon and according sa ating mga iniisip o sa ating mga nagagawa. Dapat ito ay mangyari. Diba? Nakakala natin, tayo na yung masunod. Pero bilang Kristiyano, alam po natin that in all time, okay, lagi po tayong umaasa sa Diyos na kanyang gagawin. Yun yung importante. Okay? Na gagawin niya yung ipinangako niya sa arate. Ano ba yung mga kahit na hinihingi po natin. Mga kapatid, bakit tayo tinawag ng ating Panginoon na magbursigi po tayo sa ating panalangin? Okay? Na maging persistent po tayo sa ating panalangin. Why? Because of God's character. Ano ba ang character ng Diyos? Ito yung opposite doon sa character ng Diyos. Diba? What's the character of God? Alam natin po yun. That God is righteous while this judge ay talagang masama po ito, unrighteous. Ngayon nga sa pagpili po niya sa kanyang mga disipulo, ay tinawag po niyang mga elect, mga kanyang mga hinirang. At sa inyo, mga kapatid, tinawag po tayong mga hinirang. At of course, iniingatan niya ang kanyang mga disciple at iniingatan lahat ng kanyang mga pinili. Diba? At then yung feeling ng Diyos sa atin, while yung bad judge na ito, ay wala po siya. Wala siyang pakiramdam. Hindi siya naaabag sa tao ay ang ating Diyos ay nandun ang kanyang kahabagan. Palibasa, wala siyang relasyon sa mundo. No? Kaya wala siyang concern. Sa atin, meron. Okay? Meron tayong relasyon because of Christ at alam ng Diyos po yun. Okay? While this judge ay wala siyang compassion doon sa widow na yun. While ang Diyos ay merong malaking habag sa lahat ng kanyang mga hinirang. Okay? Itong judge na ito ay talagang dinili po niya ang kanyang pagsagot. Why? Because hindi nga niya
ganito, wala siyang concern doon sa babae. Okay? Kaya nga ang ating Panginoon, still, no? Yung contrast kasi ngayon ay dinidili ay yung compassion ng Panginoon. Ibig sabihin still nandiyan na kung saan ay binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tao na magsisi at maligtas. Compassion. Yung habag ng ating Panginoon sa mga tao. While this unrighteous judge, okay? Ano ang kanyang care? Ano ang kanyang concern? Concern niya yung pain, yung irritation. Di ba? Yun yung concern niya. Na ma-irritate siya, baka mainis po siya. Di ba? Yun yung nireklamo niya na nararanasan niya, maaaring pain sa kanya, yung irritation. While ating righteous judge came, no? Came to suffer the greatest pain para sa lahat. Okay? Dumating po siya para sa galit ng Diyos. Pero dumating po siya in order to save fallen man. Okay? Kung unjust judge talaga, daan-daan kanyang ibinigay na justice. No? May pag-aatubili ito nga. He was reluctantly. Nag-aatubili siya na ibigay yung kanyang hapon doon sa babae, no? Sa balo. Pero sa ating matuwid na hukom, dadalhin po niya ang kanyang hustisya. Okay? Sa kanyang muling pagbabalik. Sa kanyang muling pagbabalik dito sa harap. Pero sabi ko dito sa text ko natin, verse 2, again, ganun pa man, when the Son of Man comes, makakatagpo kaya siya ng merong pananampalataya sa atin o sa atin, mga kapatid, as you persist in prayer, that is the kind of faith na meron tayo. Tapos kapag nagpuprosiga ka na manalangin, ano ibig sabihin po nun? Kaya pananampalataya ka, di ba? Habang nagtitis ka o nagpuprosiga ka na manalangin, ang yung pananampalataya mo. Pero tuloy mo tayo mga kapatid. Makakatagpo kaya siya ng meron pananampalataya? Makakatagpo kaya siya ng klase ng pananampalataya kung saan nagtitiwala sa Diyos? Okay? And persistent in prayer na hindi siya nag-give up. Ito yung klase ng pananampalataya despite of all the temptation, despite of quitting and believing, despite of quitting, praying. Makakatagpo kaya siya ng ganong klase ng pananampalataya? Hindi mo yung nasa isip ng ating Panginoon. Okay? Yan yung nasa isip ng Panginoon. Patang ko lang yung mga kapatid. Hindi problema
yung katapatan ng ating Panginoon. Still, nandyan siya. Hindi ka, wala kang, hindi ka matapat sa Kanya. But still, hindi ka rin katapatan ng i-quote ko lang isang quote isang Richard. Ito po yung sinabi ko. The parable of the persons that we know is occasion by the fact that Jesus coming will not be immediate, that it will occur later on in time. Hindi daw agad. Okay. Pero sabi ko niya, in addition, during this time of delay, men will react. Okay, habang nadidelay ang pagdating o pagbalik ng ating Panginoon, ang mga tao daw ay mag-react. At ang mga Kristiyano ay magre-resist. Yung mga tao na hindi Kristiyano, talagang gagawin nila. Yung katulad ng ginawa ng mga tao during the time sa ating Panginoon. Kaya ito yung mahirap bilang isa sa mga mananampalataya. Ito yung panganib sa bawat mananampalataya. Ito yung panganib sa mga disipulo ni Kristo, yung mawalan tayo ng puso at tumigil po tayo sa panalangin habang naghihintay po tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung delikado. Magiging totoo yung tanong ng ating Panginoon, makakatagpo pa kaya ako ng tapat? Okay? Napagdating ng Panginoon ay makakatagpo kaya siya ng pananampalataya dito sa lupa. Pero tingnan mo na, narito ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na pwede po nating ariin, okay, na ang sakaling dumating ang ating Panginoon, alam natin na ang kanyang hatol ay ibibigay, okay, sa bawat isa. Pero tandaan po natin, ang issue para sa atin, para sa aming concern, okay, ay yung tawag nito, yung ginagawa po natin. Halimbawa tayo ay nangako, meron tayong mga promises, right? At hindi po natin nagawa. Hindi yun ang concern. Okay? Okay? Either you will found faithful sa pagdating ng ating Panginoon. Okay? Pero dapat tandaan po natin, huwag tayong mag-alala dahil yung katapatan ng ating Panginoon ay nandiyan dyan. Hindi mababago po yan. Okay. Ang sa atin ay talagang pagsikapan po natin. Kasi alam na natin, talagang matapat ang ating Panginoon. Kaya kailangan mag-pursige po tayo in our prayer, in our faith. Kasi wala nang problema sa katapatan ng ating Panginoon. Given na po yan. Kaya ang pinapakita lamang po dito, siguro gusto ng ating Panginoon that we should admit
our own weaknesses, okay, in order to continue to trust in His faithfulness. Okay? Na ibig sabihin, alam ng ating Panginoon na tayo ay maaring manghina ang ating mga puso at yun po yung totoo. O mawalan ng pag-asa ng bawat isa po sa atin. That's why nais ng ating Panginoon na ang iyong sarili ay iangkor mo sa kanyang katapatan. Ipako natin. Okay? Christ needs us who wants our faith to be anchored in His faithfulness. Gusto niya, ipako mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. At yan, yung gusto niya kasagutan ng kanyang tanong. Na kung saan, meron kaya akong matatagpuan na meron pananampalataya dito sa lupang ito. Okay? At yan, ang nais ng kung saan magtitiwala tayo sa kanyang katapatan. Diyan ka matatagpuan ng ating Panginoon na meron kang pananampalataya. Dapat nakaangkla ng ating pananampalataya sa katapatan ng ating Panginoon na meron kang pananampalataya. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, sa mensahe na aming napakinggan. Alam po namin, Lord, na maraming mga kadahilanan, maraming mga sagabal para kami po ay magpatuloy at pursige sa aming panalangin. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay daluyan ng aming pananampalataya. That we should continuously pray. Magiging always kami sa aming pananampalataya. Kami madisparado sa aming pananampalataya. Kaya hamon para sa aming grupo. We always keep praying. Palaging magtitiwala sa iyo. Palaging naniniwala sa iyo. Na kahit delay ang iyong kasagutan. Yan na Panginoon. Na ito ay isang palandahan. Ang pananampalataya. Ang aming pananampalataya ay magtitiwala sa aming kapatid. So ay tulungan kami na ma-cultivate po namin ang aming mga lifestyle sa aming panalangin. Na hindi lang po kami mananalangin sa panahon ng krisis, kundi manalangin po kami patuloy. Kaya inahamon po namin ang aming mga sarili, Panginoon. We have to preach ourselves. Dahil ang Diyos ay nakikinig. Dahil ang Diyos ay nag-iingat. Alam namin ang Diyos ay kikilos po. That's why we continue to pray for the lost. Dahil na po sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Tuloy na ipinapanalangin po namin ang aming mga pamilya. Ipinapanalangin din po namin ang aming mga simbahan, ang aming simbahan ng Diyos. Dapat po panalangin.
Tatagpuan pa. Meron pa naman pala tayo ipagkakatiwala ng mga Diyos. Maraming salamat po. Kuha po